Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang kwento ng propesiya at isang matinding trahedya. Titingnan natin ang isang pangitian na di umano'y nagbigay ng babala tungkol sa isang malaking sunog at ang nakakagulat, sinasabing nangyari ito 4 na taon bago pa man maganap ang sakuna. Ito yung malaking tanong, di ba? Posible nga ba na ang isang napakalaking sakuna tulad ng sunog sa Maui ay nakita na years in advance? Halika't alamin natin ang kwento sa likod ng isang di umano'y propesya na ang sagot sa tanong na yan ay isang malaking oo. Okay, so simulan natin sa pinakaugat ng lahat, yung mismong propesya. Ano nga ba ang sinasabing nakita? Ano yung naninig na babala na direktang tumutukoy sa isang malaking sunog sa Maui? Tingnan niya itong timeline. April 2019, yan daw yung petsa kung kailan natanggap ang mensahe. Tapos, fast forward tayo ng mahigit 4 na taon, August 2023, doon naman sumiklab yung napakalaking wildfire sa Maui. Itong 4-year gap na to, ito yung pinakamahalagang detalye kasi dito raw kumukuha ng lakas yung claim. Hindi raw ito hula-hula lang na ginawa pagkatapos mangyari, sinasabing bago pa man. At eto na. Ito raw yung pinakamensahe, yung nakakakilabot na tanong na narinig sa pangitin, sino sa inyo ang buhay pa? Itaas ang kamay. Grabe, isipin nyo yung bigat ng mga salitang yan. Parang sinasabi na pagkatapos ng isang malaking trahedya, bibilangin na lang kung sino yung mga nakaligtas. So, paano naman yan naugnay sa Hawaii? Well, ayon sa interpretasyon, may 2 pangalan daw na narinig, Mike at Merle. At yan daw yung naging code o simbolo para sa Hawaii. At kasabay niyan, malinaw daw na nabanggit ang salitang sunog bilang isa sa mga parating na sakuna. Doon na nabuo yung koneksyon. Okay, so ngayong alam na natin yung propesiya. Ang tanong naman ngayon, sino? Sino ba yung tao sa likod ng mga claim na ito? Sino yung nagsasabing siya ang nakatanggap ng ganitong klaseng mensahe? Ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Isa siyang faith healer, pero higit pa raw doon, ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang ang quote-unquote #1 instrument chosen by God. Isang napakalaking titulo, di ba? At yan mismo ang pundasyon ng buong ministeryo niya. At syempre, sa panahon ngayon, ang pulpit niya ay nasa social media. Ginagamit niya ang YouTube at Facebook para maikalat ang kanyang mga mensahe. Simple lang ang panawagan. Kailangan mong manampalataya kay Hesukristo at maniwala na siya ang itinalagang instrumento. Syempre, sa ganitong kalaking claim, kailangan mo ng patunay, di ba? Dito na raw pumapasok yung sinasabing 3 divine backups o mga banal na kakayahan na ibinigay sa kanya. Ito raw yung ebidensya na siya nga ang pinili. Ano-ano ba tong mga to? Una, ang kakayahang magpagaling. Yung boses niya lang daw kayang magpagaling ng sakit. Pangalawa, ang kakayahang tumarok o parang i-scan yung kaluluwa ng isang tao, nakikita niya raw yung mga kasalanan kahit ng mga pumanaw na. At yung pangatlong, at siguro yung pinakamalakas sa lahat, ay yung makita ang hinaharap. Ang kapangyarihang makita ang mga trahedya bago pa man ito mangyari. Yan ang 3 backups niya. At dito may isang napakatapang na comparison na ginawa ang source material. Ikinumpara si Olalo sa ibang mga pare at pastor. Sabi rito, habang si Olalo ay may 3 banal na backups, ang iba raw ay binigyan ng malinaw wala. Isang direktang pag-aangkin na siya ay bukod tangi sa lahat. Okay, so kung ganun kalaki ang kanyang posisyon, ano naman yung mensahe na dala-dala niya para sa ating liat? Ano ba yung mga pangunahing aral ng kanyang ministeryo? At ito, isa sa mga pinakahaligi ng kanyang ministry ay ang utos na ito. Walang perang dapat kolektahin. Dapat ito ay ganap na libre. Isang napakalinaw na paninindigan na yung serbisyo niya ay hindi raw negosyo, kundi isang banal na tungkulin. At kung ibubuod natin ang lahat, ang mensahe niya para sa sangkatauhan ay umiikot lang sa 3 bagay na ito. Una, magsisi sa mga kasalanan. Pangalawa, magbago ng buhay. At pangatlo, manampalataya ng lubos. Simple, direct to the point, at yan daw ang susi sa kaligtasan. Sige, pagkatapos nating talakayin ang lahat ng yan, i-recap natin. Ano ba yung mga pinakaimportanteng punto na dapat nating tandaan dito? So, sa kabuuan, nasilip natin yung mundo ni Narciso Olalo based sa mga nakalap na impormasyon. Isang kwento na nagsimula sa isang nakakagimbal na propesiya tungkol sa Maui. Ipinakilala sa atin ng isang piniling instrumento at nagtapos sa isang mensahe tungkol sa pagsisisi at pananampalataya.
Dahil dyan, iiwanan ko kayo ng isang tanong. Sa mundo natin ngayon na ang bilis ng informasyon, may internet, may science, ano pa nga ba ang lugar o papel ng mga ganitong makabagong propesya? Paano natin tinitimbang ang mga bagay na tulad nito? Isang tanong na siguro, sa huli, tayo lang din mismo ang makakasagot para sa ating mga sarili.